Typhoon Karina at habagat nito lang Miyerkules. Kasabay ng mabilis na agos ng Marikina River, inanod at tila nagkarambola ang hindi bababa sa 13 mga barge at bangka sa ilalim ng F. Manalo Bridge sa Pasig City. Galing po ito sa Upper Marikina. Siguro bumitaw yung pagkakatali ng mga barge. Ang mga lula ng inanod na barge humingi ng saklolo. Merong 5 natrap na tao sa barge. Ang pag-rescue sa biktima inabot hanggang madaling araw. Delikado kasi yung flow ng tubig, malakas yung current. Yung victim, dinala rin sa ospital ng BFP. Ang bagsik ni Super Typhoon Karina halos sindindiraw ng hagupit ng bagyong Ondoy na nagpalubog din sa Metro Manila taong 2009. Galing Muñoz, sobrang ilalim ng baha ngayon dito. Dahil lagpas tao na ang baha, ang matandang ito kinailangan pang gamitan ng lubid at salbabida para mailigtas. Ang bus namang ito mula Quiapo tumirik sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kung saan lagpas 1 metro ang baha. Napansin ko na parang pataas na ng pataas yung baha. Sinabi ko sa driver na, "Kuya, bumalik ka na." Malalim dyan! Kuya, balik mo na! After nun, dinire-diretso niya pa rin siya hanggang sa namatay na yung engine. Nung namatay ni engine, tsaka na nagpasukan yung tubig. Ang mga pasahero sa loob ng bus nagkukumahog na makalabas. Lalong nagkagulo nung napansin ng mga pasahero na ang tubig sa labas abot na hanggang bintana. Hala, pumasok na yung baha. Nung nandun kami sa loob, nakakatakot. Siksikan po kami kasi patay yung makina, then hindi mabuksan yung pinto. Ang mga rumesponding rescuer sa bintana na isa-isang pinadaan ang mga naipit. Makalipas ang halos kalahating oras, ligtas na nakalabas ang lahat ng mga pasahero. Parang second life ko na yun yung mga oras na yun. Ang nagbabagong lagay ng panahon, ang matinding epekto nito at kung paano natin ito dapat paghandaan. Misyon ng Resilience Institute ng University of the Philippines sa Diliman. Tumutulong sa pagsisiyasat sa disaster risk reduction and management sa Pilipinas. Ang namumuno nito, si Dr. Mahar Lagmay. Mahar, anong assessment nyo dito sa baha? Hindi naman natin may kakaila na malakas talaga yung ulan, di ba? Pati yung mga datos sa Pag-asa, more than 400 millimeters of rain, no? Medyo nag-exceed pa nga dun sa value ng Ondoy. Although yung Ondoy mas packed within 6 hours na deliver yung rain. Ganun pa man, malakas yung ulan at kapag yung ulan na yon pumatak at nasa lupa, mamumuo yun, dadaloy, pupunta sa mga ilog. So, volume talaga? Well, that's the primary reason. Kapag napakaraming ulan, napakaraming tubig dun sa ilog. Pag maraming tubig sa ilog, aapaw yun. At the rate things are going, Mahar, parang kaya pa bang lutasin itong pagbaha o tanggapin na lang ba natin na bahagi na ng ating buhay? It's a complex problem, ano? Pero tanggapin natin na
tayo na typhoon belt. Maraming bagyo, maraming ulan. Yung mga ulan na yon ay sadyang magbabaha ng mga lugar na floodplains na tinatawag. So kailangan maging smart din tayo, gamitin natin yung mga teknolohiya. Tapos alamin, itukoy yung mga lugar na bahain, na natural, iwasan yon, di ba? Kaya dito pumapasok ngayon yung urban planning. Napag-uusapan din ngayon, Mahar, yung reclamation. So given itong ganitong sitwasyon natin, anong tingin mo dun sa mga napakalalaking mga reclamation projects na nangyayari ngayon? Anong epekto kaya nito sa pagbaha, kung meron man? Meron. In fact, sa mga scholarly articles, may mga nagsasabi, they link reclamation with aggravated flooding. Pwede pa ba nating Long-term. i-reimagine ang Metro Manila para, 'di ba, better managed yung sitwasyon? Ang ano ko ngayon, wag gumrabi pa di ba? Kasi magkakaroon ng population growth. May Magkakaroon ng climate change. Lalaki ang baha. So yung mga problema na ngayon natin na nararanasan, magiging mas grabe pa. Hindi ba ngayon, tamang panahon na mag-isip tayo na paano ba natin i-decongest ang overcrowded na metropolis? Kasi yung project na flood control na niloan natin sa World Bank ay worth 358 billion yata. Yun yung ginawa natin sa Metro Manila. Roughly 1 billion a day. Hindi lang puro dapat na interventions na infrastructure kasi meron tinatawag na soft solutions. Planuhin mo na mabuti. Katulad doon, kikita mo yung subdivision na yon na nasa floodplain. Aangal yung mga tao na binabaha sila kasi natural na parte ng river yun So dapat yun, may zoning ordinance yun na huwag ka magtayo doon. Nag-helicopter pa kami to study the Marikina River. Tapos kitang-kita mo from the aerial shot na that subdivision should not have been there in the first place, di ba? Ang daming ganyan. Kasi yung pagliko nung ilog na ganyan, syempre ikaw unang babagsak, tatamaan nun. At ang daming ganyan na mga similar na senaryo na dinidescribe mo all over Metro Manila, all over the Philippines. Kasi pag hindi tag-ulan, Okay sila. tuyo siya, maganda yung lupa. Ay, okay magtayo dito. Ay, hindi nagbabaha dito. Ang problema, may climate change. Yung dating hindi nararanasan ay maaaring maranasan. Ang UP Resilience Institute bumuo ng isang interactive map na malaking tulong sa mga Pilipino tuwing may sakuna gaya ng baha. Ito ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards. Meron tayong website, noaa.up.edu.ph. Tapos, alamin yung inyong hazard sa inyong kapaligiran or neighborhood. Anong code para safe ka? Ayun, nakalagay na. Ayun. Hazard levels, little to none, little to none, little to none. Ayun na yung sagot. Yun na. Napakadetalyado ng interactive map ng Project NOAA. Matutukoy mo ang mga landmark, pati na ang iyong eksaktong address. At malalaman mo rito kung bahain ba ang inyong lugar. At hindi lang Metro Manila ang covered ng interactive map ng NOAA. Buong Pilipinas! Sa Facebook Live na ito sa Rodriguez Rizal, makikita kung paano rumagasa ang baha sa kasagsagan ng pananalasa ni Karina at Habagat. Laking gulat ni na Dexter at Erson nung biglang Hoy, may inaano na tao! Wala, may inaano na tao! May nagos na lalaki na naka-helmet tas nakakapote. Nakita namin siya yung dumiretso na dun sa may bangin. May inaano na tao, guys! ang bangin. Tinatayang nasa 20 meters ang taas. Kita ko po mismo yung pagkalaglag niya po nung inanod po siya. Agad tinungo ni Troy ang pinagbagsakan ng lalaki pero hindi niya ito nakita. Hoy, may inaanod na tao! Samantalang si Journey na nakatayo ang bahay malapit sa ilog. Pagbukas ko ng pinto, biglang may nakita akong tao. Ang nakita niya, walang iba kundi ang lalaking inanod sa baha. Bagamat hinang-hinana, buhay pa. Nanghihingi ng tulong. Tapos parang hindi ko kakayanin ako lang mag-isa. Ang ginawa ko, tinawag ko yung pamangkin ko. Dito na raw sila naabutan ng sasaklolo rin sanang si Troy. Yung pantalon niya po, nagiging short na po eh. Tapos marami na po siya gas-gas. Inakay na lang po namin pataas. Ang nilalamig? Malamig daw kuya ko. Ang inanod na lalaki na nahulog din sa bangin, nagpapagaling na ngayon sa ospital. Siya ang security guard na si Argel. Nagkanta po sila ng x-ray tsaka ultrasound po sa akin para masiguro na
Walang bleeding. Naging damage ko lang po talaga, yung panlabas lang talaga. Sa dalawang pigi, meron ako dito. Hindi ko pa napapagamot kasi mahapdi. Tapos sa likod. Yan po yung mga gasgas ko na po yan. Kwento ni Argel, pauwi na raw siya galing ng trabaho nung na-stranded dahil sa lakas ng ulan. Nagantay ako siguro mga mahigit 1 oras. Nararamdaman ko na yung katawan ko bumibigay na talaga kasi tinatrangkaso nga ako. Kaya ang dalang motor, ipinarada niya muna. Sa kalagitnaan ng pagtatawid ko nung tumama sa akin yung malaking alon, parang biglang nanghina yung buong katawan ko. Hindi ko na alam, bigla akong nakabitaw. Inaanod na ako. May inaanod na tao, guys! Sunod na lang niyang namalayan, patungo na siya sa bangin. Lord, bahala ka na po sa akin. Hanggang nahulog na nga siya. Lumampas ang katawan ko, lumampas ang ulo kasi talaga naramdaman kong kumalabog katawan ko. Nung time na nandun na po ako sa ilalim ng bangin, nung nakakapit po ako sa puno para hindi po ako agusin papuntang malayo pa. Kapitin ko sa tuno, yung naputol na puno. Mabuti na lang at nagmagandang loob ang 3 mga lalaking nakita siyang tinatangay ng agos. Diyan po na nakita ni Joseph humingi ng tulong. Ang helmet ang lahat nakasalo ng tama dapat ng ulo ko. Yun po siguro yung naging dahilan kaya hindi ako nagkaroon ng head injury. Nitong Huwebes, nakauwi na si Argel sa kanilang bahay. Sa lahat po ng tumulong sa akin, lubos po talaga ako nagpapasalamat. Nitong Biyernes, binisita siya ni na Journey, Troy at Gio. Ay, sir, maraming salamat po, sir. Okay lang yan, bro. Kailangan eh. Buhay ng tao po. Maraming salamat po. Ako po yung nakakuha sa papa. Siya po yung mismo. Naalala mo siya, sir? Yung umawon po sa akin sa tubig po. Yung mismo kumuha sa akin sa tubig, nakakapit po ako sa puno. Hinang-hina na po siya nun eh. So, maraming salamat sa pagtulong mo. Ginampanan ko lang din naman po. Akala ko talaga ng panahon na yun, wala nang tutulong sa akin sa lugar na yun kasi hindi ko rin alam na meron tao doon. Sa ginawa niya, sir, talagang lubos na lubos po ako nagpapasalamat sa iyo, sir, sa lahat ng ginawa mo sa akin, sir. Sa pagtataya mo rin ang buhay mo, sir. Kahit sino naman siguro, sir. Mailigtas mo lang din ako, sir, sa tiyak na panganib, sir. Maraming salamat po. Kahit sino naman po, kung ganyang sitwasyon, kailangan din naman ang gawin mo yung kasi kawawa rin yung pamilya pag pinabayaan. Buong pamilya ko, sir, nagpapasalamat po sa iyo. Hindi simpleng problema ang pagbaha dito sa Metro Manila. Napaka-komplikado at ang mga sanhi nito napakarami rin. Buhol-buhol pa. Katulad ng mga basurang inanod ng baha. May solusyon ba? Kung akong tatanungin, yung nire-recommend ako, urban planning, i-decongest, no? Kung saan may lugar, i-planuhin natin na mabuti. Tapos doon mag-settle, magtayo ng mga malls doon sa ligtas na lugar, di ba? So if the place is well planned, malaki pa yung space, na marami pa naman ang Pilipinas na ganung space, Indonesia did it, di ba? Indonesia transferred their capital. Actually, marami nang umupo, nag-discuss dyan. Ano? Pero ang suma total ng nadidinig ko, no, na feeling ko sensible, is to decongest and do good urban planning. Mukhang napakasalimuot na issue ng pagbaha at sa malamang titindi pa ito bago malutas. Ayon mismo kay Direktor Loretta Malaluan ng DPWH. Parang so many odds are against us. Ganun ho ba yun? May high tide, mababa yung elevation ng Metro Manila, malakas yung volume ng ulan. So, Director Malaluan, parang tama ho ba? Kailangan tanggapin na lang natin na bahain talaga tayo. Ganun po ba yun? Sa tingin ko po ay hindi natin masasabing wala talaga, zero ang pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya nga ang tinitignan ay gaano kabilis ang pagbaba ng baha. Gaano kabilis sila dadaloy palabas ng ating mga kailugan. Babahain po talaga tayo. Ang magagawa na lang natin, pabilisin yung pagbaba ng baha. Tama ho? Opo. Tinitignan din po namin yung mga ibang pwede nating gawin. Bakit daw sa BGC hindi nagbaha?
dahil po dun sa meron retarding basin po ang BGC. Ito po ang isa rin namin tinitignan ngayon na maghanap ng lugar na pwedeng pag-imbakan muna nitong mga tubig baha at pagdating po ng wala ng ulan at mababa na ang level ng tubig sa mga kailugan natin ay tsaka po natin ilalabas or magamit sa ibang gamit po itong mga tubig baha. Hindi ho nag-work ba yung mga anti-flood projects po natin? Operational lahat halos yung ating mga pumping stations. Ang nangyayari lang, mas mataas yung tubig dun sa ating mga kailugan dahil sa sobrang ulan nga. Kaya hindi natin i-pump out yung ating tubig, bumabalik lang po. Ang isa pa po ay alam naman natin na yung mga basura po na patuloy na tinatapon ng ating mga kababayan sa ating mga estero, sa ating mga creeks. Nakita naman po natin ngayon na pagkatapos nung pagbaha ay napakaraming basura ang nililinis po natin ngayon. Ang komplikado lang ho ng problema, no? Opo, komplikado po talaga. Parang ang hirap naman po ng solusyon, tama ho ba? Siguro po umpisahan natin sa kanya-kanyang sarili natin para makatulong po tayo. Kasi hindi po kaya ng national government lang. May inaano sa tao, guys! Dekada na ang binibilang ng mga pagbaha sa Metro Manila. Daang bilyones ang ginagastos para sa mga anti-flood project. Pero kada taon, binabaha pa rin tayo. Kaya habang hindi nareremedyohan o nasosolusyonan ang mga sanhi ng mga pagbaha, isa lang ang tiyak, kapit pa. Hoy, may inaano sa tao! Wala, may inaano sa tao! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.